if he is serious, then he should create an independent commission. Huwag ho natin iwanan sa ating mga kongresista at senador ang investigasyon. Garapalan na ang mga nangyayaring korupsyon ngayon sa gobyerno. Ganito inilarawan ng Citizens War Against Corruption Movement na Artikulo 11 ang nagsisilabasan ngayong mga katiwalian, partikular na sa flood control projects. Bunsod nito nanawagan ang dating kongresista na si Lorenzo Erin Tanyada III na ngayon ay acting president ng Liberal Party kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumuo ng isang independent fact-finding body ng mga mapagkakatiwalaang tao na may malinis na record o walang bahid ng katiwalian upang masimulan ang paglilinis sa gobyerno at mapanagot ang mga nasa likod ng mga maanomaliang proyekto. Katwiran ni Tanyada, hindi dapat ibigay ang investigasyon sa mga mambabatas. Suportado naman ito ng presidente ng Partido Lakas ng Masa na si Calio D. De Guzman. Ngayon, dapat talaga magkaroon ng good, honest to goodness na investigation. At para mangyari yon, kailangan independent investigating body na komposisyon ng mga kinatawan ng ating mga mamayan. At hindi ang mga congressman at mga senador ang mag-iimbestiga na sila naman ay puro mga akusado rin. Yun ang ating dapat gawin. Tanong naman ni Attorney J.V. Bautista, Secretary General ng United Nationalist Alliance, paano mag-iimbestiga ang Kongreso at Senado kung ang sarili aniya nila ang nakikinabang sa mga proyektong ito. You tell me, paano nilang iimbestigahin yung mga samahan nila? So hindi mangyayari. Magtatakipan sila. That is why this is an exercise in futility kung sila mismo mag-iimbestiga sa mga sarili nila. At maiimbestiga pati yung mga pamilya nila at yung mga best friend nila ng mga kontratista at yung mga alaga nila mga district engineer sa DPWH. Kaugnay ng issue, isinisisi ni Calio D ang mga nangyayaring korupsyon sa political dynasty na umiiral sa bansa. Giit nito na dapat alisin na ang political dynasty sa gobyerno dahil kahit anong laban ng taong bayan ay hindi rin ito mapakikinggan hanggat magkakapamilya ang nasa pwesto na silang nakikinabang sa mga proyekto. Lahat akusado. At ang sinasabi ko nga, dynasty. Ang problema dahil yung dynasty, walang ibang intensyon niya kundi ang magpayaman, magnakaw. At hanggat sila ang popwesto, babalik at babalik. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.